Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Kung tayo'y tanungin ano ba itong political dynasty at tayo'y hindi makasagot at tayo'y naguluhan sa totoong kahulugan ng political dynasty, well, eto si Luke Espiritu para sa kumplitong kasagutan ng political dynasty. Atin pakinggan, video courtesy ni Boy Abunda. Ang unang follow-up question ay magagaling kay Claire, isang guro, sabi ko nga mula sa JRU. Claire. Attorney Luke, nabanggit niyo po ang political dynasty. Ako po, gusto ko lang pong compare. Dahil sa pamilya po namin, ang aking pong ama, ang ina ay guro. Ang ako po ay, kaya po siguro ako ay nagguro. Kung hindi po natin bibigyan ng mali siya, ang political dynasty, hindi po kaya dahil lang ang kanilang background ay ang kanilang mga magulang ay nasa gobyerno, kaya sila rin po ay nagkaroon ng puso para maglingkod sa bayan? Hindi ganun ka-neutral ang paliwanag sa pagkakaroon ng political dynasty. Unang-una, sila ay dynastiya dahil meron silang pinagkakakitaan sa lugar kung saan sila ay nagahari. Ang mga dynasty natin ay kumikita sa korupsyon, sa mga SOP, sa public works. Ang mga dynasty natin ang involved sa mga minahan, sa mga quarrying. Ang dynasty natin involved sa mga illegal gambling, illegal drugs. Ang dynasty natin ang involved sa mga land grabbing. Kaya sila nasa pwesto ay upang mapanatili ang kanilang mode of accumulating wealth. At para sila magtuloy-tuloy sa ganyan, kailangan talaga nilang ipamana ang pwesto sa kanilang mga anak, mga asawa, sa kanilang pamilya because it is a matter of survival for their own economic operation. At kailangan nilang gumamit ng dahas dahil hindi naman totoo na they are freely voted into office. Walang mabuting dinastiya, wala. Ayan, so tumpak na tumpak ang sagot ni ni kapatid na Luke Espiritu. Sayang hindi ito napili, nasa lang to pang 18 sa senatoriable. Ano bang nangyari? Dapat meron kung lutong pa yan, lutong bahay, dapat merong mga ricados, merong bawang, merong sibuyas, kamatis, di ba? Hindi puro sibuyas lang ilalagay. Kapag kumpleto diyan sa Senado ang timplada, ang ricados, maganda, masarap ang luto, di ba? Masarap ang ang resulta kapag sa Senado merong mga ganitong klaseng tao. Kaya kung ako iboto ko rin to. Alam ko na to, na leftist ito, pero meron din siyang di ba? Merong stand. At mabuti na lang merong ganito sa Senado kaysa wala. Kaya ito, tumpak, tinamaan talaga ang mga Duterte sa sinabi niya na para sa sariling kapakanan. Ang political dynasty ay iba sa kahulugan ng dynasty. Ang political ay talagang involved siya sa politics at ayaw ibigay sa iba ang pwesto. Hindi katulad sa political dynasty ni Marcos, ay hindi siya sa pilitan, di ba? Minsan ay nagiging na lang sila, di ba? Nagiging mga gobernador na lang, nagiging senador si PBBM, pero hindi nila hangad na palaging presidente. Hindi nila hangad na palaging hahawakan ng trono ng presidente. Naghihintay lang sila ng tamang oras. Pero matatawag din natin na dynasty sa Luzon ang mga Marcos. Pero hindi ganun kagahaman sa kapangyarihan kaysa political ng South of Mindanao, which are the Duterte. Yan ang katotohanan, di ba? Ang Duterte, ayaw nila na mawala sila sa pagka-presidente. Gusto nila palaging presidente para palaging kontrolado ang lahat. Grabe yan. Mukhang malaking kasalanan sa Diyos yan. Diba? Kasi hindi na makaupo ang iba Kasi ginagamitan na ng dahas. Ito, sabi nga ni Luke Espiritu, ay kailangan maipamana ang mga trono sa mga anak, apo, sa pamilya, ayaw ibigay sa iba. Kasi pera ang habol ng political dynasty. At walang maganda, di ba? Kasi kung dynastiya na, hahawakan ng pamilyang yan ang buong bansa nang hanggang sa katapusan ng mundo. Kasi walang katapusan Pati mga apo nila, presidente na rin. And then, pag napatay yung tatay, yung anak na naman, di ba? Napatay ang anak, yung apo na naman. Pag napatay ang apo,
yung asawa ng apo, andin nanganganak na naman. Walang katapusan ang political dynasty, kaya masama. Masama yan, dapat bigyan ng chance ang ibang mayroong abilidad at capacity sa pamumuno sa bansa. Okay, balik tayo. Kina Boy Abunda at Luke Espiritu. Lance, go ahead. Paano nyo po pinaplano na puksain ang political dynasty kung malalaking tao po ang binabangga ninyo? I am a mass movement leader. I do not jettison my personality as a mass movement leader when I enter the Senate. I am very much a mass movement leader when I enter the halls of the Senate. And as a mass movement leader, I do organize the masses. I organize the laborers, I organize the workers in order to fight for their rights. And I will do the same. You know, the process of lawmaking for laws that are pro-people, hindi lang naman yan nang propose ka lang ng batas para i-deny ng committee level, sa committee level, i-deny ng mga mambabatas pagdating sa second reading or third reading. It's not like that. The land reform law, for example, was passed through a Congress dominated by our landlords because there is a mass movement that forced their hand. And I very much intend to use my position as senator in order to build a mass movement against the dynasties at the same time that I will propose an anti-dynasty legislation. Ito, napakasayang tong si Luke Espiritu. Kasi panalo sana ito kung hindi niya binanatan si Digong, ibinanatan niya eh. Kaya hindi siya ibinuto ng mga DDS. Ang mga DDS ay makamasay. Ang problema ay dito sa pangalawang ay pabor siya na ikulong si Digong. At sabi nga niya, dapat bitain nung unang sabi niya. Kaya hindi siya ibinuto ng DDS, natalo siya. Pero muntik na makapasok sa Magic 12. Ang talagang bumuto sa kanya ay yung mga pure leftist, pure activist sa Pilipinas. Pero ang mga DDS ay galit sa kanya dahil sabi nga niya ay dapat mayroong example na bibitain na mandarambong. Kaya nagalit ang mga DDS, hindi siya binoto. Kahit na sa Sorby ay malakas to, pero pagdating sa butuhan kasi, napakarami ng parte ng di ba? Sakop ng Visayas at Mindanao at lahat ng mga karamihan, 70% ay mga DDS Kasi ang mga DDS hindi na yan kailangan magbasa pa ng mga newspaper, hindi na kailangan yan na makinig sa mga balita. Ang gusto nila yung balita na galing sa bibig. Bukang bibig lang yung nila mga balita Kaya hindi nila nabasa ang totoo na pangyayari. Kasi hindi na sila tumitingin sa mga newspaper kung anong mga headlines. Hindi na rin nagbabasa, hindi na rin nanonood ng mga balita. Ang kanila kung anong ikwento sa kanila yun na yun. Iyang nagkwento sa kanila, DDS o DDS pa rin. Hindi talaga magbago yung kaisipan. Hindi mamumulat yung mata. Kaya talo si Luke Espiritu, sayang. Pangdagdag sa Ricados to sa Senado Kahit ganyan yan, pero okay na yan, di ba? Katulad ni Gringo nasa noon, di ba? Mabuti na yung mayroong mga ganun, mga rebel. Okay, so ito, pangalawang tanong ni Boy Abunda, sasagutin ng diretso ni Luke Espiritu. Balik tayo sa video courtesy ni Boy Abunda. Ito'y may kinalaman po sa ICC. Tama ba ang ginawang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague? Oo, hindi, at bakit? Tama ang pag-aresto at pagdala kay Rodrigo Duterte sa The Hague. Dahil kapag hinayaan natin ng isang mass murderer na pumatay ng 30,000 nating mga kababayan na mga may hirap, mind you, mga may hirap na galing sa basihang masa, kapag hindi natin pinarusahan yan ay magiging president. President sa ating bansa at tutularan. Ang bansa natin, bansang Pilipinas, ito ay factory ng mga mass murderer. Dahil ang ating political na sistema dito ay hawak ng mga political dynasty. At alam natin na ang mga political dynasty ay pumapatay. Ang mga political dynasty ay gumagamit ng harassment, intimidation para sila ay manatili sa pwesto. Tanungin mo ang experience ng ordinaryong Juan doon sa mga lugar na pinamumunuan ng political dynasty. Pag sila ay kumontra sa dinastiya, wala silang benepisyo, wala silang public service, wala silang ayuda, at the same time natatakutin sila
At umaabot na nga yan sa patayan. Ang bansang Pilipinas ay the deadliest country for journalists and media practitioners. Bakit? Kapag ang ating mga media practitioner ay kinriticize nila ang political clan o political dynasty, patay sila. Ang mga estudyante na mga nagkikriticize sa dynasty, nakaka-experience ng harassment. I know that firsthand. I went to Camarines Sur. So, ang ating bansa at ang lipunang Pilipino ay talagang magkikreate at magkikreate ng mga tulad ni Rodrigo Duterte kung saan ang impunity ang nagiging rule sa ating bansa. Kung hindi natin paparusahan ang mga tulad ni Duterte, makaka-encourage lang yan sa mga abusado sa ating pwesto na gumamit ng dahas, gumamit ng security forces, gumamit ng mga pulis at militar upang pumatay with impunity. Importanteng maparusahan si Rodrigo, importanteng magkaroon ng example ng justice. Ayan, so, ayan, yun yung sinabi ni Luke Espiritu noon din. Pero mas matindi yung sinabi niya noon, nung una dahil bibitahin si Digong para hindi mapamarisan. Kaya, ayan, with impunity. Ibig sabihin ng impunity ay parang hindi makakasuhan, parang mga invincible, hindi matatablan. Kaya, ang political dynasty ay merong sariling ano yan. Merong tinatawag na private army. Meron siyang katulad sa mga Duterte, di ba? Ano ba yung original na DDS? Ang meaning ng DDS ay Duterte Death Squad. Yan ang totoong kahulugan. Tapos ngayon, gusto ng mga DDS na sasabihin na DDS sila. Dapat baguhin yan kasi masama ang meaning ng DDS. That is Duterte Death Squad. Gusto niyo bang magiging Death Squad kayo? So yan pa lang na pangalan ay nagsasabi na mayroon ngang Death Squad na gamit. Political dynasty ay hindi talaga maganda. Di ba mayroong termino lang, di ba, 6 years ang presidente. So pagkatapos ng 6 years, bigyan natin ng tsansa ang iba pang magagaling na mamumuno. Katulad sa Amerika, mayroong demokrasya, hindi yung dynasty na hanggang sa katapusan ng mundo ay sila pa rin na pamilya. Hindi pwede yun kasi mayroong matatalino na marami at mababait na hindi natin na ibubuto dahil nandyan nga palagi ang mga political dynasty na gahaman sa pwesto. Okay, ito last na tanong ito nitong Guro Maria Claire Guevara. Atin pakinggan. Sa tingin niyo po ba patay na po ang hustisya sa ating bansa na kailangan pa po natin ang tulong ng isang international criminal court? I am a lawyer. I know very well that our justice system has its weaknesses. Simpleng murder siguro pwede. Di ba? Pagpatay ng isa o dalawa, pwede. Kaya ng ating mga investigatory agencies mag-produce ng mga proof at kaya ng ating justice system na elitist yan. Pero we are talking here about mass murder. We are talking here about a systematic way of killing kung saan ito ay ilalagay mo ngayon sa isang justice system. Na in the meantime, itong justice system na ito, ang justice system na to has acquitted Imelda Marcos for all charges of graft and corruption. Why? Medyo komplikado, medyo matinding mga proof ang kailangan, ang ating mga investigatory arms hindi ready sa ganon. Tama. Kaya nga napunta sa International Criminal Court yan dahil hindi nga kaya. 30,000 ka kaso 30,000 ka namatay. So mahirap mahirap hawakan ng Pilipinas. First time in the history kung ganyan Kaya yung mga, kahit si Hitler ay kinasuhan ng sa panahon ni Hitler, yung International Criminal Court din ang nagpasya sa nila Hitler. Tsaka yung World War II, mayroon na ring International Court noon. Hindi kaya ng korte ng bansa natin ang ganyang kaso. Kasi si Digong mayroon ngang impunity dahil napaka di ba, malakas na puwersa ang grupo ni Digong, kaya mayroong impunity. Hindi pwedeng kahit kakasuhan mo yan ay walang mangyari, kaya hindi pwede. Kaya yun na ang last resort na ipapadala talaga sa dahig. Kasi alam ng dahig i-handle ang ganyang mga situation na mga mass murder, crime for humanities. Yung
mga kaso na hinawakan ng para sa kaalaman ng lahat. Ang kaso na hinawakan ng ICC ay hindi yung 3 namatay lang, 4, hindi ganun. Dahil ang hinahawakan nila ay yung crimes of war. Halimbawa, yung binumba ng Hamas ang Israel, di ba? Mayroong kaso ang doon, ang Hamas. At nang bumumba din si Netanyahu sa Hamas, marami ang namatay. Mayroon ding kaso si Netanyahu. Si Putin ay mayroon ding kaso. Uhulihin din yan si Putin after na hindi na yan presidente, wala nang impunity, ay kakasuhan din ng International Criminal Court si Putin. Walang ibang kayang magkaso sa mga ganyan na malaking tao kundi ang ICC, International Criminal Court. Alright, so hanggang dito na lamang ako mga kababayan. Kudos kay Luke Espiritu kahit na hindi nanalo. Saludo din ako dito. Magandang timpla na ihalo yan sa mga traditional na politician, mga tinatawag trapo, traditional politics yan sa Senado o sa Congress. Magandang ihalo to na tao para masarap ang luto, di ba? Kompleto Ricardo na. Okay, maraming salamat sa lahat at sa mga bago pa lamang ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong sa akin at sa ating mga mamamayang Pilipino. Paalam at ingat ang lahat.